Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Price, ng visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to customize the Marvel Legends 14-inch Hulk action figure. So yung first step na gagawin natin, actually yung paint process pala na gagawin natin is to do the comic book paint style. Okay, so first, we are going to apply clear primer. After nyan, magkakaroon tayo ng shadows. Then we are going to paint the highlights layer 1, highlights layer 2, line art, and then top coat. So ito yung process na gagawin natin first. So first, ito na yung Boss Nina number 191 flat clear. This will be our primer and top coat. So kaya natin to ginagamit para hindi na for the primer, para hindi na mabago yung base color ng action figure natin. So it will be green and blue, dark blue. And then after that, mag-apply tayo ng shadows. Then highlights 1, highlights 2, line art, and then top coat. So yun yung process na gagawin natin. Babalikan ko kayo kapag nasprayan ko na siya. Okay, so ito na yung status ng ating Hulk na action figure from Marvel Legends. Sobrang laki nito mga ma'am sir, 14 inches of plastic, grabe. Next na step na gagawin natin, mag-apply tayo ng shadows o mga dark colors sa mga crevices. So ito yung paint na gagamitin natin. Thank you very much Hero Paints for sending these paints para sa mga custom repaint projects natin. So we have heavy green and fern green. So mas mataas yung percentage nito, siguro mga 80 to 20 lang. Para magkaroon lang ng contrast, hindi siya heavy green lang. So medyo bawasan natin yung pagka heavy green nito by mixing fern green. And tara again, ito yung brush na gagamitin natin. It's from Prang number 6. It's a round brush na merong mas fine na tip. And if you're not comfortable with the colors, kung wari first time nyo mag-apply ng mga paint dun sa action figure, pwede nyo i-apply sa likod. Kunwari, pag-apply nyo wari sa paper na maganda yung kulay, tapos pag-apply nyo pala sa action figure, hindi nyo gusto yung color, at least nasa likod siya, di ba? So, pwede rin kayong gumawa ng mga color test before application sa surface. Pero ito, test natin yung dark green natin. So, make sure lang na, I recommend na yung mga shadows ay darker than the base figure. So, yun naman talaga yung concept na ginagawa natin. So, we are applying dark colors to lighter colors. Okay? So, dark muna tayo. After nito, pwede na tayo mag-apply ng mga highlights. Okay, so dark colors muna. Once na comfortable na tayo rito and nakuha na natin yung strokes natin, yung method of application ko pala, yung brush strokes is to dito, no, press and flick. So press and flick, press and flick. So mas gestural yung ginagawa ko, hindi siya super clean. And kita rin yung mga brush strokes. Ayan, taga. Ayan. Kitang kita yan. So very intentional na rough or very dynamic yung movement ng brush. Yan. Okay, so ganyan yung ginagawa ko. Okay. So just flick. Hindi na ako nag-overthink about saan lalapag yung mga shadows. Para ang guide natin para dito sa mga dark colors or shadows, kung saan deep yung yung sculpt. Kunwari dito, no, sa line na itong part na to, yan, apply ka ng shadows yan. Okay. Dun sa mga parts na nakaangat, hindi na tayo mag-apply dyan. Okay. Yan. Pwede tayo mag overlap lang, pero yung base color na shadows dito lang sa mga lines, kung saan yung pinakamalalalim. Yun yung guide natin, yung mga sculpt na ginawa ni Marvel Legends, kung saan nagmi-meet yung dalawang muscles or dalawang shapes. Okay, after that, kung comfortable na tayo dyan, lipat na tayo sa kabila dito sa chest area. Tapos ganun ulit gagawin natin. Mix lang tayo ng konting tubig para mas mag-flow yung paint. Kasi pag walang water, mahirap mag-flow yung pintura eh. Okay, dito tayo sa chest magsimula. So let's start in the middle. Okay, start tayo rito. Outside. Start tayo dyan.
palabas. Okay, so ganun ulit. Okay, just flicking motion, ganun lang ginagawa natin. Okay. Pati dito sa mga veins, maglagay lang din tayo ng mga shadows. Okay, once we are done with the shadows, we are going to apply the first layer of highlight. So, ang colors na minix ko ay olive green at saka lime green. Tapos pwede natin siya i-apply dun sa mga parts na nakaangat or yung matatamaan ng ilaw. Okay, something like here. Okay, here's a chin, face, ito sa hands, and okay. And then ito yung second layer of highlights, ultra white, sun yellow, and and lime green. Okay. Okay, let's apply the second layer of highlights dun sa ibabaw na first layer ng highlights natin. Okay, can do that in the nose. Okay, so after the second highlight, ito na yung appearance ng Hulk action figure natin. This is the back, here's the front, tapos ito yung kanyang feet. And then, for the last layer of highlights, we are going to apply mostly white lang para mataas talaga yung contrast. Mixed with siguro mga 5% lang na yellow. Okay. Now. Okay, test natin dito sa likod kung anong appearance, anong rehistro ng white sa highlights. Okay. So this is going to be the last layer. So maliliit lang. So kung satisfied na tayo dyan, pwede na tayo lumipat dito. Okay. Medyo mag-add pa tayo ng konting yellow. Okay. So ganun pa rin yung brush movements natin, yung brush control, press and flick, very gestural, very rough. Alright, last na step na gagawin natin, mag-apply tayo ng black na line art. So dito na natin i-apply yung mga comic book lines such as yung mga transition lines natin, like yung mga feathering lines. Okay. So ang guide pa rin natin dito yung mga sculpt na ginawa ni Marvel Legends. So in this case, yung middle of the chest is the deepest part, so we're going to paint it black. Tapos we're gonna feathers here, and feathering. Okay, you can do 3 lines. Okay, transition lines pwede rin. Okay, so we are going to do that
sa lahat ng areas na malalalim. So ito, natapos ko na yung hands. Laka ng kamay, grabe. Ito na yung hands. Tapos here's the face. Okay, and the other face. Tapos ito pa yung isang kamay. Tapos kung gusto niyo pa mag-add ng mas finer line details, teka lang. And you can use this Pilot Twin Marker. Use the extra fine tip to add finer lines para dito sa face na gusto natin mag-add. Okay, mga transition lines. Okay, something like here. Okay. Here. Alright. So yun na yung mga steps na ginawa natin for the comic book style repaint. Ang gagawin ko na lang offline is to paint all the parts ng black. Tapos after nun, top coat na, and then we are done. So yun mga ma'am, sir, ma'am, we are done with the Hulk Marvel Legends 14 inches na action figure custom repaint project natin. So ito yung mga alt hands niya. 1, 2, tapos meron din siyang alt head. And this is the action figure. Super bigat na mga ma'am, sir. And ito yung comparison. Ito yung 6 inches na Marvel Legends na disco. Hulk is very huge. He's very huge and heavy. Tapos ito yung kanyang likod. Ganyan. So yung ginawa ko dito sa pants, nag-apply ako ng purple para magkaroon ng shadows. Tapos nag-apply din ako ng stone blue for dry brushing and light, and a lighter shade of blue para naman doon sa mga highlights. Okay. In terms of articulation, wala namang nabago. You can still move the arms. Pero yun nga, since this is a custom repainted na action figure, be very careful in rotating yung mga joints. Meron naman siyang space dito eh. So you don't need to worry about yung mga paint chipping or paint scratches. Pero syempre, kung merong friction, may chance na magkaroon na paint chipping or paint scratches. Meron na din pala akong signature dito sa ilalim ng kanyang feet. Ito yung mas close-up na shot ng alt head niya. Nag-apply na rin ako ng dry brushing dito sa sa hair. And again, shout out to Bebe Toys. Salamat. Super cool na action figure. Nabili ko siya ng around 6,000 pesos only. Thank you very much, Bebe Toys. Nag-enjoy ako sa project nito kasi sobrang laki ng canvas. Also, thank you then Hero Paints for sponsoring yung mga custom repaint ng mga videos natin. Thank you very much. Hero Paints, yan, kung gusto niyo bumili ng mga water-based acrylics, punta lang kayo sa Shopee or Lazada. Search for Hero Paints, H-I-R-O. Yan, ito yung mga paints na ginagamit ko. High pigmented water-based acrylics. Okay, so yun mga ma'am, sir, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!